amigas, mga amigos, si Gyulang Pinay uli dito. Late na kami, mag-lunch ngayon. Ako hindi siguro kakain muna. Si Rihanna lang ang kakain. Busy si Rihanna kanina dahil umalis kami ni Maliha for her lab test. Umalis kami ng siguro mga 9 AM. Tapos, yung blood test niya kasi, fasting. Tapos, after that, kumain muna kami, then 1 hour and a half uli. After fasting, may isang blood test uli siya. Kaya dumating kami dito, mga around, dumating dito na? Siguro, mag 1:30 na kami. Dalawang sakay din yun, yung kasi yung gynae na yun ang kilala namin. Ang hobby niya yun, yung siyang doktor namin ni Rihanna, kaming tatlo pag nagkakasakit. Mag-asawa silang doktor. Dalawang sakay. Alhamdulillah, paulan-ulan. Mabuti kanila, makulimlim, dala ko yung payong. Sabi ni Maliha, huwag mong dalhin yung payong natin dahil nakakahiya. Kasi nasira na nga yung payong. Sabi ko, hayaan mo, doon tayo bibili. Tapos, kasi parang ulan yung panahon. Yung ulap na dilim. Mabuti nang umuwi kami, wala, ewan ko ba kung ulap kasi 3 araw na ngayon, paulan-ulan. Kahapon hindi ako gumawa ng vlog ko dahil hinihika ako kasi ako, may asthmatic kasi ako. Bronchial asthma. So, kahapon, tinira para hinihingal ba? Mahingal. Dahil, ang kasi dito, hindi maganda, ayoko ng pag binubuksan namin ang namin ngayon, dahil bintana, dahil mainit nga. So, may kasamang alikabok, yung nila, yung hangin. So, hindi naman pwedeng isarado dahil makasuffocate. Kaya bubuksan ang bintana, pero may kasamang alikabok. So ayan, tinira ako ng parang asthma ba. Kagabi, alas 10 na ng gabi, nagpasama ako kay Maliha. Hindi mo naman sila pwedeng utusan ng gabi na dahil kagabi may gamot pa ako na isa. Sorry, may gamot ako isa doon sa allergy. Tapos bumili rin ako ng gamot na yung isang pang cough na asthma. Iwala ako noon, kaya sabi ko kay Maliha, samahan mo ako 10 na ng gabi noon dahil parang hinihingal ako hanggang ngayon. Pagdating namin, hindi na kami nag-almusal dahil kumain kami doon ni Maliha. Kasi after food, may isang check-up pa nga siya. Tapos, ang resulta noon ng lab test, makukuha yun bukas. Kaso bukas naman Friday. Tapos, yung doktor namin Sunday, Sunday, Tuesday, and Thursday. So, sa Sunday namin puntahan para na-meet namin yung doktor. Kaya pag uwi namin, ayan, si Rihanna, sila kasi ang si Rihanna kasi ang ng namin ceiling fan, naglilinis. Pagdating namin kanina, naglinis siya, general cleaning siya dito sa kwarto namin. Tapos, lininisan niya ang ceiling fan, luto siya. Sorry. Nagluto siya. Ayan, kakain pa lang siya, 3:15. Dahil may estudyante pa siya ng 5. Tapos si Maliha naman natulog dahil maaga kami kanina naggising. So natulog si Maliha. Dapat sana kahapon kami umalis. Kahapon hindi ako nakatulog. Hindi ko alam ba't ako hindi makatulog.
nakatulog kahapon, siguro paano, pinipilit ko talaga ang mata ko. Umaga na, siguro alas 5 na ako nakatulog ng madaling araw, masakit na nga ang mata ko sa kakapikit. Sorry. Kaya hindi kami natuloy kahapon, kaya kanina. Hirap ng ano. Ewan ko ba itong year na ito, grabe. Pag lalabas ako, pag ito lang naman, dati wala akong ganito. May ano ako, asthmatic. May ano ba ako? Asthma. Kaso, hindi naman sumusumpong ang ano ko. Itong year na ito, lagi, parang hinihingal ako ba? Tapos, lalo na ngayon, di ba, sabi ko, maalikabok kasi ang hangin. So, pagpunta ko lang sa kusina, maghatsing na ako dahil sa in front ng kusina namin, ang bintana, ayan doon yung ilong mo, nakasalang. Dahil dyan ang pwesto ng namin. Ang pwesto ng, ng kalan. So, talagang umaatake palagi itong year na ito. Tapos pag lalabas ako, basang-basa ako, magpalit naman ako pagdating ko galing sa labas. Iba yung pang damit ko sa panglabas lang talaga yun. Pero inaatake ako ng parang hika. Itong year lang na ito, o baka tumatanda na tayo. Talaga, maalikabok, ma-feel mo talaga sa sa sahig. Magwalis ako kaagad, naku daming alikabok sa namin, sahig. Nagluto lang si Rihanna ng para madalian, dal at saka dal soup at saka may okra kasi, ayan inunon niya, stir fry okra. Si Maliha naman natulog, mamaya gisingin ito dahil mag-study siya. Malapit ang exam ni Maliha, mga labs, by next month 26. So matensyon na naman ako. Importante ito na exam dahil yung para pagkatapos ng exam na ito, magkolehiyo na si Bunso. Parang kay Nandang, iniisip ko parang kay Nandang pala. Nung namatay papa nila, katatapos bakasyon noon ng grade 3 ni Maliha. Mag-grade 4 pa lang siya noon. Then April namatay ang papa nila. By June sana papasok lang si Maliha ng grade 4. Nakapag-enroll na nga kami mga labs noon, April 22, 2015, namatay ang hubby ko. So, nag-enroll na kami. Tapos, pina-enroll ko na ito sila. Nagbayad na ako ng pang-books nila. Hindi pa lang dumating. Dahil, pa yun, from Pinas yun na books. So, hindi pa dumating, pero nagbayad na ako. Pati yung enrollment fees ng dalawa. Hindi natin alam talaga ang buhay. So, pagkatapos noon, nakapag-decide na uuwi na lang. So, na-refund sa amin yung binayad kong pag-enrollment fees nila at saka yung sa books. Tapos, lang namin noon, kaka-renew lang namin noon ng ikama. Yung parang, ID sa sa Saudi. February nag-renew yung ikama namin. After 2 months, napatay ang hubby ko. So, pwede pa kami noon mag-stay. Mga kamag-anak ko, sabi mag-stay na lang kayo dito sa Saudi muna para kawawa ang mga bata pag uwi kayo ng kahit saan daw uwi, kahit yung doktor kasi nung namatay ang hubby ko, parang natuliro bang utak ko. So, biglang tumaas ang BP ko. Hindi naman mataas ang BP ko dati mga labs. Dito lang sa Bangladesh ito nung dumating kami. Tapos, pinasay-psychiatrist ako doon sa Saudi noon nung nakamatay lang ng hubby ko. In-interview ako ng psychiatrist na doktor. Sabi niya sa akin, alam mo, kahit uuwi kayo ng Pinas, dito lang
uuwi kayo ng Bangladesh, hindi din kayo, ganun pa rin ang feelings mo, malulungkot pa rin daw ako. So yung mga kamag-anak ko, dami nag-advise sa amin na kahit yung mga Bangladeshi na mga kaibigan namin, family, friends, sabi sa akin na doon na lang daw sana ako sa Saudi. Magtrabaho na ka. May ano na nga ako noon, sana may mapapasukan na akong work. So, bigla kong tinanggihan yung opportunity na may work na sana ako noon. Dahil mahirap talaga yung bang feelings mo pag bago lang mamatay ang hobby mo, wala kang sariling desisyon, hindi mo malaman kung alin ang tama o at kung mali. Kaya sabi ng mga bata, alam mo mama, kung doon lang sana tayo noon, mag-grade 10 pa noon si Rihanna. Kahit mag-ano lang siya doon, magkatapos siya ng KZ, yung 12 ba, class 12. Wala naman doong kolehiyo. So, uuwi siya. So, kaso, namali ang ano talaga. Yun talaga ang ano sa atin. Yun ang plano. May plano si Allah sa atin. Kahit man gustuhin natin, so may ibang plano. May plano talaga si Allah para sa atin. So, malapit na rin makatapos si Rihanna. By next year, mag-4th year na siya sa kolehiyo. Maawa si Allah, makapag-work na din siya. So, makakatulong na din siya sa akin. Sabi ng ibang mga tao dito, paasawahin na lang daw si Rihanna. Siya minsan na-stress si Rihanna dahil panay ang parang, kasi yung mga kamit-bahay namin dito, mga bata pa, 19, 18, pinapaasawa na nga, diba? So, ayaw naman nila mag-asawa. May ano din sila, may sariling panindigan, may goal sila sa buhay nila. So, ganoon. Shout out nga pala guys, may pinsan ako doon sa Davao. Birthday ng anak niya kahapon. Happy birthday, Angel. Stay as pretty and as good girl as you are. Angel, happy birthday. We love you. Alam ko na namiss mo ang mama mo dahil malayo siya. First time yung magkalayo. So, malayo si mama dahil sa future natin. Ingat lang dyan, anak. Ingat kayo dyan. Ay, naku, ganoon talaga pag magkalayo ang anak. Sakripisyo talaga dahil ganyan lang ang buhay. Para sa kinabukasan ng family, mag-sacrifice tayo. Okay mga loves, ingat kayo dyan. Pasensya na, inuubo tayo. You're the night sky trying to make me see